Isang masarap na recipe merienda ang i-share ko sa inyo gamit ang patatas na siguradong magugustuhan ng inyong mga anak. Kaya naman tapusin nyo itong video na ito para malaman nyo kung paano ko siya ginawa. Una, ibabalatan muna natin itong patatas. So, isang malaking patatas ito. Kung wala kayong mabiling malaking patatas, ay pwede naman 4 hanggang 5 perasong katamtamang laki ay pwedeng-pwede na yon. Pagkatapos mabalatan, ay gagayatin lang natin ito ng pa-cubes. So, hinugasan ko na rin yan. Sunod naman, ay ilalagay natin ito dito sa isang kaserola at lalagayin lang natin ito hanggang sa lumambot. At makalipas nga ang ilang minuto, i-check lang natin kung malambot na yung patatas. So, tutusukin lang natin siya ng tinidor at kapag malambot na ay okay na yan. So, hahanguin lang muna natin, ilalagay natin siya sa isang lagayan at hayaan lang natin siya dyan hanggang sa lumamig. At kapag malamig na nga yung mga patatas, ay dudurugin naman natin ito gamit ang tinidor. So, kailangan durug na durug talaga ito katulad ng ganito. At kapag okay na, sa isang bowl, pagsasama-samahin na natin lahat ng mga ingredients. Una, ilalagay natin itong dinurog natin o minash natin na patatas. Pagkatapos, naglagay na ako dito ng 1 cup ng all-purpose flour, half cup ng cornstarch. Pagkatapos, syempre, pinaka-importante at parang sumarap ay maglalagay tayo dyan ng cheese. Tapos, tinimplahan ko lang yan ng kaunting asin at paminta. Pagkatapos ay dudurugin lang natin ito ng maigi hanggang sa maging ganito na ang itsura niyan. At kapag nahalo na or namixin natin ito ng maigi at namumuo na siya katulad ng ganito, yung medyo malagkit-lagkit na yan, ay okay na yan. Tapos ay bibilugin lang natin ito lahat. So depende na lang sa size na gusto nyo kung gaano nyo siya kalaki gagawin. At ganito na nga siya na nabilog ko na siya lahat. Sunod sa isang bowl ay magbabati lang tayo dito ng isang perasong malaking itlog. At naglagay na rin ako sa kabilang bowl ng breadcrumbs. Una i-dip natin siya sa itlog, pagkatapos naman ay dito sa breadcrumbs. So bali ulit-ulitin nyo lang yung process hanggang sa matapos lahat. At habang ginagawa ko nga ito, ay nagpainit na rin ako dyan ng mantika. So, mas maganda kapag prinito natin ito, ay medyo lubog siya sa mantika. So, lulutuin lang natin o ipiprito lang natin ito lahat hanggang sa mag-golden brown. First time ko nga lang din gawin itong recipe na to at first time ko lang din siyang matikman at grabe, sobrang sarap niya. Siguradong magugustuhan talaga ito ng inyong mga anak. Isawsaw nyo nga lang siya sa ketchup, ay grabe, mas lalong sumarap yan. O, diba, ganyan lang gumawa ng napakasarap na potato cheese ball na siguradong magugustuhan ng inyong mga anak. Kaya naman, try nyo na rin. At eto na nga, luto na yung ating ginawang potato cheese ball. Tingnan nyo naman, sobrang ganda ng pagkakaluto. Napaka golden brown. At syempre, titikman natin yan. Pinalamig ko muna ng kaunti. Ayan. Open natin. Wow. Tikman muna natin ng walang sauce or ketchup. Ang crunchy, diba? Crunchy sa halabas, tapos soft sa loob. Ang sarap. Try natin ng may ketchup. Sausaw natin. Wow. Ang sarap ng ketchup. Sarap ng pang-snack. Kaya naman, try nyo na rin.